Mabasa po natin sa banal na kasulatan ang patungkol po sa kasaysayan ng sinaunang Israel na pinatutunayan sa Bagong Tipan na ang mga Israelita ay hindi nakapasok sa pangako ng Diyos nang dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Ibig sabihin, malaki ang gampanin ng lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos upang makamtan po natin ang kanyang pangako sa bawat isa. Sa pagkakataon pong ito ay atin pong tatalakayin ang paksang, ang bahagi ng kabiguan ng bansang Israel. Ngayon, matapos pong tanggihan ng mga Israelita, sina Josue at Caleb, ano po yung bagay na matututunan po natin patungkol sa kaganapan pong ito? Basahin po natin ang talata sa Biblia. Dito po sa Aklat po ng mga Bilang, sa 14 ang talata po ay 22 hanggang 24. Sapagkat ang lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kalwalhatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasampu at hindi dininig ang aking tinig. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang. Ni sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita, kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang diwa at siya'y sumunod na lubos sa akin, ay aking dadalhin siya sa lupain na kanyang pinaroonan at aariin ng kanyang lahi. Ang tanong po natin, ano po yung ating matututunan patungkol po sa kaganapan ng pagtanggi ng mga Israelita doon po kay Josue at saka kay Caleb? Ito po ay kasaysayan na ipinaarid na po o ipinalilipol na po ng Diyos yun pong mga tao doon sa lupang pangako na paglalagyan sa kanila ng Diyos. Ang Diyos po sa atas kay Moises ay nagpadala ng mga leader sa bawat angkan upang magtiktik or magmanman doon po sa lupang pangako. At pagkabalik po ng mga nagmanman, napakaganda ng kanilang pahayag patungkol po doon sa kalagayan ng lupain. Katunayan, nagdala pa nga sila ng mga prutas na galing doon. Yun pong isang bugkos ng ubas ay binubuhat ng 2 tao. Ganon kasagana yun pong mga pananim or mga halaman, prutas na tumutubo po doon sa lupain. Kaya ayon sa kanilang report ay napakaganda at napakasagana ng lupain. Naroroon di umano ang lahat ng kanilang pangangailangan. Subalit, meron po silang pag-aalinlangan. Ayon po sa pahayag ng mga nagmanman, ay hindi daw nila kayang kubkubin ang lugar na iyon sapagkat marami po doong malalakas at mga higante. So meaning to say, napanghinaan po sila ng loob kahit na napakaganda ng lupain ayon po sa pahayag ng Diyos sa kanila. Subalit hindi ganoon yung pananaw ni Caleb dahil isa po siya sa nagtiktik po doon. Si Caleb po ay galing po sa tribo ni Juda. At siya po ay nagpahayag na lusubin na natin yung bayang iyon at ariin na nila sapagkat makakaya daw nila ayon po sa pananampalataya ni Caleb, magagawa nilang kupkubin ang Kanaan sapagkat ang kanyang pananaw, hanggat ang Diyos ng Israel ay sumasa kanila, walang bagay na hindi nila kayang gawin. So dito makikita natin na mayroong iisang sitwasyon ang kinaharap ng mga pinagmanman. Subalit magkaiba yung kanilang pananaw. Saan po nagkaiba? Doon po sa kanilang pananampalataya. Yun pong kawalan ng pananampalataya ng mga Israelita ang naging dahilan kung bakit hindi po natupad ang maganda sanang pangako ng Diyos sa kanila na tumahan sa isang mabuti at masaganang lupain. Mas pinakinggan ng mga Israelita yun pong mga nagmanman na nagbigay ng ulat na hindi nila kayang pasukin di umano or kubkubin ang lupang pangako. So dahil sa kawalang pananampalataya ay hindi po nila inari or nilusob ang lupang pangako. Sa ibang salita, matapos po nilang tanggihan si Josue at saka si Caleb, ay naipakita po nila o ng mga Israelita ang kanilang kawalang pananampalataya sa Diyos. Kahit na nasaksihan na ng kanilang mga mata kung gaano katindi ang kapangyarihan ng Diyos mula noong ilabas sila sa pagkaalipin sa Ehipto. Can you imagine kahit ang makapangyarihang Ehipto ay walang nagawa laban sa Diyos ng Israel. Subalit, dahil sa kanilang kawalang pananampalataya, hindi nila tinanaw or pinanghawakan yung ginawang himala ng Diyos. Hindi sila sumalig sa kapangyarihang magagawa sa kanila ng Panginoon na kung saan kahit gaano kalakas ang kanilang mga kalaban, kung ang Diyos ang nasa kanila, walang bagay na hindi po nila magagawa. Meaning to say, ang kawalan ng pananampalataya, ito po ay pumipigil upang makapasok po tayo sa mga pangako ng Diyos. Ngayon, nagkaroon ba ng sigasig or pagmamalasakit ang bansang Israel sa Diyos?
Ang sagot ay nagkaroon po sila ng pagmamalasakit or sigasig, ngunit hindi po ayon sa tamang pagkaunawa. Para maintindihan po ninyo, basahin po natin dito po sa Roma, sa 10 ang talata po ay 2. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Maliwanag po yung pagtuturo ng Biblia, bagamat meron po silang pagmamalasakit, hindi naman po ito ayon sa tamang pagkaunawa. Ginamit po nila ang kanilang pagmamalasakit sa Diyos sa maling paraan. Ito'y sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at tradisyon. Kaya nga po pinahigpit nila ang mga bagay na ito, sukdo lang natabunan na or hindi na napahalagahan ang pananampalataya. Subalit, ang pinakamahalagang sangkap ng paglilingkod at pakikipag-ugnayan sa Diyos, walang iba kundi ang ating lubusang pagsuko at pananampalataya sa Kanya. Ngayon, ano po yung ginawa ng mga Israelita? Ang ginawa po nila, mga minamahal, ay nasikap po sila na maitayo ang sarili nilang katwiran sa halip na magpasako sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. Ganito naman ang sinasabi sa Roma Kapitulo 10, ang talata po ay 3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasako sa katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, sinubukan po nila yung kanilang sariling paraan para mapalugdan ang Diyos. Bagamat mayroong paraan o katwirang sarili ang ating Panginoon na dapat tayo po doon ay magpakumbaba at magpasako. Subalit, ninais nilang itayo ang kanilang sariling katwiran at iniisip nila na sa kanilang sariling katwiran ay mapalulugdan nila ang ating Panginoon. Subalit dahil sa kanilang kawalang pananampalataya, sa halip na malugod ang Diyos, ay nagalit pa sa kanila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meaning to say, hindi po natin makakamit ang tamang katwiran sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap o sa pamamagitan ng sarili nating mga gawa, kundi doon po lamang sa ating pagtitiwala at pananampalataya kay Hesukristo. Ngayon, sino po ba yung wakas ng kautusan? Ayon po sa pagtuturo ng Biblia. Dito pa rin sa Roma, sa 10 ang talata po ay 4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Pansinin po ninyo, yun pong kautusan, ito po ay ikatutuwid kung ikaw ay sumasampalataya. Meaning to say, walang kabuluhan ang pagsunod mo sa kautusan kung hindi naman po ito nagbunga ng pananampalataya kay Kristo. Ano po ang dahilan? Sapagkat ayon sa Bible, si Hesukristo daw ang kinauuwian ng kautusan. Meaning to say, sa pamamagitan ni Hesukristo, matutupad po natin or magaganap ang layunin ng kautusan. Na ano po yon? Na tayo po ay pabanalin at bigyang katwiran sa pananampalataya. Ngayon, paano naman po inilarawan ni Moises ang katwiran ng kautusan? Dito po sa Roma, sa 10 ang talata naman ay 5. Ganito ang pagtuturo. Sapagkat isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil po dito. Ang tanong po natin, paano po inilarawan ni Moises ang katwiran ng kautusan? Ika nga ay walk the talk. Kung ano po yung iyong sinasalita, dapat yun din ang iyong nilalakaran. Kung ano po yung kautusang iyong sinusunod, dapat namumuhay ka kasang-ayon po dito. Subalit ang tanong, sino po yung nakasunod ng may kaganapan sa kautusan? Alam po nating wala. Maliban sa Panginoon, ang lahat po ng tao ay nagkasala. Meaning to say, kakailanganin po natin ang biyaya ng Panginoong Hesukristo. Ang kautusan ay nagpapakita po ng ating kakulangan sa pagsunod sa harapan ng Diyos. Kaya kakailanganin natin ang tagapagligtas upang mapunan ang ating kakulangan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano naman tinugunan ni Apostol Pablo ang bagay po na ito? Sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong taga-Galacia, sa Galacia 5, ang talata po ay 1 hanggang 4. Ganito po ang ating mababasa. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Narito akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli ay wala kayong mapapakinabangan na anuman kay Kristo. Oo, pinatotohanan kong muli sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli na siya'y may kautangang tumupad ng buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong nangag-iibig na ariing ganap ng kautusan, nangahulog kayo sa biyaya. Ayon po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, binigyang babala ni Apostol Pablo ang mga kapatid sa iglesia
Yun po yung mga kaanib na nag-iibig bumalik sa makalumang sistema ng pagsunod sa kautusan bilang isang paraan ng pagliligtas o pag-aaring ganap ng Diyos. Ibig sabihin, hindi naman talaga masama ang pagsunod sa kautusan. Nga lamang, may mga kabahagi noong panahon niya na mayroong maling pananaw pagdating sa pagsunod sa kautusan na ito po ang kanyang binigyang babala. Ano po yung kanyang babala? Na kung saan ay hindi tayo aariing ganap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Take note, ang pinag-uusapan po dito ay pagsunod sa kautusan when it comes to doctrine of salvation. Ginagawang paraan ng justification or salvation ang pagsunod sa kautusan. Subalit ayon sa pagtuturo ni Apostol Pablo, kung ito ang iyong way of salvation, ikaw po ay nahulog sa biyaya. Kaya nga po, ang pagtuturo ng mga sugo ng Diyos, ang kaligtasan, ito po ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa o mga ritual, kagaya po ng pagtutuli ayon po sa kautusan. Ngayon, paano po ba nagsasalita ang ating katwiran ng ating pananampalataya? Ganito po ang paliwanag po sa atin. Dito po sa Roma, sa 10, ang talata po ay 6 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi. Dato po't sinasabi ng katwiran ayon sa pananampalataya ang ganito. Huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit sa makatwid bagay upang ibaba si Kristo? O sino ang mananaog sa kalaliman sa makatwid bagay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay? Datapwat ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso. Sa makatwid bagay, ang salita ng pananampalataya na aming ipinangaral. Hindi po kailangang hanapin si Kristo kung siya po ba ay nasa langit or nasa kalaliman para lamang po masapatan ang ating pananampalataya. Ang kanyang mga salita ay malapit sa atin, nasa ating mga puso at nasa ating mga labi. Meaning to say, ang ating pananampalataya ay hindi po mahirap abutin. Ito po ay ating isinasabuhay at ipinapahayag sa pamamagitan ng ating puso at ng ating bibig. Subalit, hindi po magaganap ang bagay na ito kung tayo po ay hindi po nagbabasa ng banal na kasulatan. Yun pong lumalabas sa bibig ay siyang laman ng ating puso. Kung yung laman ng ating mga puso ay pawang mga makalupa at makamundong bagay sa sanlibutan ito, natural, ang salita ng Diyos ay malayo sa atin. Subalit, kung sa pamamagitan ng salita ni Kristo, ito po yung ating itinatanim sa ating mga puso, ay makikita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng gawa at ng ating mga labi. Kaya po, mas lalo tayong malalapit sa ating tagapagligtas kung patuloy po nating pag-aalabin, pag-aaralan at susundin ang kanyang mga salita. Meaning to say, hindi po tayo sumusunod sa kautusan para maligtas. Sumusunod tayo sa kautusan bilang pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng ating lubusang pagtitiwala, pagpapasakop at pananampalataya sa anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano po yung dapat nating gawin? Upang tayo po ay maligtas mga minamahal, ang pananampalataya at pagpapahayag ay kailangan pong isakatuparan. Kaya po nang mababasa sa Roma, sa 10 ang talata po ay 9. Ganito po ang pagtuturo sa atin. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig sa Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ang tunay na pananampalataya, ito po ay nanggagaling sa kaibuturan ng ating mga puso at ipinahahayag sa pamamagitan ng ating bibig. Ibig sabihin, hindi pa ibabaw na pananalita lamang masabing may pananampalataya ka. May binabanggit kasi sa Aklat ng Santiago na mayroong pananampalataya, subalit ito'y sa salita lamang, hindi naman nakikita sa kanyang mga gawa. Ang tunay na pananampalataya, ayon po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ito po'y nanggagaling sa kaibuturan ng ating mga puso, sa gayoy na ipapahayag ng ating mga labi. Kung ito daw po yung ating gagawin, ipahahayag ang ating pananampalataya. Hindi natin ikakaila o itatakwil ang anak ng Diyos. Sasampalatayanan natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang pagtuturo ng Biblia, tayo po'y magtatamo ng walang bayad na kaligtasan. Ngayon, ano po ba ang ipinahahayag ng puso at ng ating bibig? Sa Roma, sa 10 pa rin ang talata po ay 10. Ganito po ang pahayag. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Kagaya po ng ating ipinahayag, ang tao po ay sumasampalataya sa kanyang puso at ito'y naipapahayag sa kanyang bibig. Sa gayon, tayo po'y nagtatamo ng kaligtasan. Ngayon, habang tayo po ay mayroong pagkakataong kumilos at magsalita ng mga nararapat na bagay ngayon, ano po ang mangyayari sa atin sa hinaharap? Huling talata po na ating babasahin. Dito po sa Aklat po ng Pilipos, sa 2, ang talata po ay 9 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi. Kaya't siya naman ay pinakadakila ng Diyos
at siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nanga sa langit at nanga sa ibabaw ng lupa at nanga sa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Sa hinaharap, dapat po manatili ang ating pagpapahayag na ang Panginoong Jesucristo, siya po ang Panginoon, at sa pamamagitan po ni Jesucristo ay mailuhod ang lahat ng mga tuhod sa ganap na ikapupuri at ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. So ang ating pananampalataya, dapat magbubunga po ito ng pagsunod, pagpupuri, pagpapahayag sa Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ang lahat ng mga bagay ay para sa karangalan o kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos.